Hello. Good evening. Yung short niya tumaba. Pajama? Opo. Hindi ka nakapito dun eh. Tumaba lalo. Pero, kahit kasi pag nakataktin eh, kitang-kita yung taba dito. Parang babi. Ano na kaya? Hindi ka, maglalagdag ah. Halapan na. Ano halapan na? Ay, dito na doon. It's 7:10. Good evening sa inyo po lahat. Good evening. Kumusta na kayo? Kumusta na po kayo lahat? Kumusta? Good evening. Ano ba gusto nating pag-usapan? Ano bang magandang topic ngayon? Para mabuksan, maumpisahan ang mga bagay-bagay. Ano bang magandang topic natin na pag-usapan ngayon sa tingin mo? Na mapahaba natin, ibig sabihin mabigyan natin opinion ng kaliwanagan, ng katotohanan, ng ano bang magandang solusyon, ganun. Ano bang maganda natin pag-usapan ngayon sa tingin mo? Good evening muli sa inyo at tawa ay datang kayo dyan ng kapayapaan, pag-ibig sa bawat isa. Hello po sa nakadaan sa live na ito. Usap tayo, ano bang gusto nating topic na pag-usapan na para maunawa natin ang mga bagay na gusto nating nabigyan ng kaliwanagan. Ako po ay maghihintay lang sa inyo kung anong gusto niyo ating pag-usapan. Papaliwanag ko kung hanggat makakaya ko may paliwanag. Pwede po kayo magtanong kung kayo may sakit. Hanggat kaya ko ay masasagot ko rin. Salamat po sa pagdaan sa pag-view dito sa aking live. Hello. Hello, hi. Hi. Hi Ini, hi G, and hi Mario. Usap tayo. Ano ba ang gusto niyo pag-usapan natin? Topic? Ha?
ating pag-usapan, umpisahan natin. Kung gusto nyo, join kayo, pasok kayo. I'm a cancer survivor, a Christian, at isa na rin pong widow, no? At ako po ay ngayon ay may oras para makipagkwentuhan, usapan, or may mga pwedeng pag-usapan na mabuksan natin kung ano bang masolusyon. Pwede po kayo magtanong o ano pa, o ganun. At kung maganda rin ang ating pag-usapan ay pwede po nating i-share to sa iba para maabot din ng anong ating napag-uusapan. Masarap mo pa talagang may kausap lagi, lalo na kung kakaroon tayo ng sabihin, tanungan, masasagot ni ganito, ni ganyan, di ba? Maganda yung ganon, di ba? Meron tayong sharing bawat isa, no? Ay sa inyo, sa nakadaan sa live na ito, ako si Ate Meli. Meli po ang pangalan ko, no? Invite ko po ba? Invite ko kayo. Share po natin ang ating pag-uusap ngayon. At mag-usap-usap, ganun. Ano ba gusto nyo ating umpisahan ng message ko? O gusto nyo? So, kasi baka meron kayo iba na mapag-usapan natin, na mabuksan. Diba? Ako naman, sabi ko lang sa inyo ay edad lang kayo ng Hi Blanco, hi Ronaldo Blanco, salamat sa pagdaan mo sa live kong ito. Ang aking pong nasasabi lang ay datnan kayo ng lubos na pagpapala, no, galing sa ating Panginoon. Hi Baldo Maxima, hello. Ang nais ko lang po sa inyo ipaabot ay lagi lang po tayo magkaroon ng connection sa ating mga mahal sa buhay. Yun lang po sa pag-usapan natin. Kasi wala akong maisip na topic eh. So ito na lang yung maging connection tayo sa mga mahal natin sa buhay. Nang sa ganun ay alam natin kung ano ang nangyayari sa atin. Sa umaga pa lang, syempre, atin na silang ano ba, kumusta ka? Ano bang nagawa mo nung nakaraang gabi o maghapon ngayon? Ano bang kumustahin na lang natin sila kung okay ba yung kanilang pakiramdam, okay ba yung kanilang mga yung work niya, yung school niya, pagpasok sa school o kahit kanino na pakikipagkaibigan ay ating kukumustahin. So lagi tayong magkaroon ng connection sa ating mga mahal sa buhay. Sa ganun ay nalalaman natin kung anong nangyayari sa kanila. Meron po kasi rin may tao na talagang tahimik, no? Kahit kinakausap mo ay minsan hindi sumasagot, tango-tango lang. So napakahirap arukin ng kanyang kalooban. May ganun pong tao na hindi pala salita, hindi pala sagot, kahit marami ka ng tanong, marami ka ng sinasabi, ay nakatingin lang sa'yo, tahimik na. Hindi siya na pala salita, hindi siya nagsasabi ng kanyang nasa sa loob. Doon tayo medyo mahirapan kasi isipin pa natin kung paano magandang approach sa kanya, kung paano natin mabubuksan yung ating pagtatanong sa kanya ng mabuti. Yun po. So, mainam po talaga na lalo na number 1, pamilya natin, ang ating ministry, no? Ang ministry natin, syempre, yung family muna natin bago yung sa labas. Kailangan ayusin muna natin yung nasa loob, kung okay ba yung nasa loob yung ating mga kasama sa bahay. Kung meron tayong katulong, aalamin din natin, kumusta ka dyan? Napapagod ka ba? Mayroon ka bang problema? Hindi lang yung family natin, yung kasama rin natin sa bahay natin, kung may katulong ka or mga driver, mga ganun na, o iba pang family nakikituloy sa'yo, ay aalamin po ninyo kung ano yung kanyang sitwasyon, no? Magkaroon po tayo ng
concern o yung pagpapahalaga sa kanila nang sa ganun ay naiisip nila na mahalaga, importante pala sila no, sa family. Kaya po, kagaya ng sinabi ko po, ang ministry po natin yung ating family. So yung po ang ating aalagaan, pakaiingatan, at lagi natin silang paalalahanan na manalangin, read the Bible, and pray every day. No? Yung lagi natin i-ministry natin sila bago natin i-ministry yung sa labas. Kasi paano tayo magtuturo o sarili natin? Hindi po naman natin tinuturoan, di po ba? Tandaan po natin, bago tayo magturo sa iba, ay unahin nating turuan yung ating sarili. Ganun din, bago tayo mag-ministry sa labas, ay unahin nating ministry ang ating family. Sapagkat yan po makikita na talagang tayo tumutupad. Ang tumutupad po sa salita ng Diyos ay umiibig sa Diyos ng wagas. Ganun natin, malalaman na tayo sa Kanya. Yun po ang pinahatid po sa ating mensahe na tumutupad tayo sa ating Panginoon, sa Kanya yung gospel na salita na napaparating sa atin, aaral natin. So, paano natin i-ministry yung ating family? No? Number one is may connection tayo, no? Number one, lagi may komunikasyon, no? Na ating aanuhin yan, na laging paiirali na wag, ako kasi is, ang mga anak ko kasi is malalaki na, may family na, may mga apo na rin ako. Ngayon, ang mga anak ko parang barkada na lang kami mag-usap, pero may respeto, may respeto. Ganun na lang, parang banding na hindi sila nahihiya na naiilang sa akin. Ganun, maayos yung aming pag-uusap. At para sa ganun ay hindi siya mahiya magbukas kung ano yung kanyang problema. Kasi pag medyo seryoso tayo, medyo mahirapan niya magbukas ng kanilang gustong ibukas. Kasi masyadong seryoso. Pero kung tayo medyo yung sa kanila na hindi naman sobrang maluwag na parang inaano natin sila, pinakokomportable natin sila nang sa ganun hindi sila mailang, no? Yun po ang number one natin i-ministry sa ating family, yung gano'n na parang maging komportable sila sa ating pagkausap, hindi sila maiilang. At gaya po ng sinabi ko ay ang mga anak po, kung ilan po yung anak nyo, ay ganun din nyo po bawat isa kung paano nyo sila pakikisamahan o aalamin, iisa-isahin, kasi iba-iba po talaga yun. Kung may anak kang 5, kagaya ko 5, kung may anak kang higit doon, iba-iba po yun. Iba-iba po ang kanilang attitude. So, bawat isa na yun ay aaralin mo yung aaralin mo yung paano mo aaralin. So, kakausapin mo sa isa araw-araw, kukumustahin mo sila, at kung paano mo sila paraan ng pag-uusap na talaga na magsasalita sa iyo. Yung kailangan mabait ka, na ilagay mo yung posisyon mo na oo, magulang ka, parent ka, pero wag mo iisip na nasa posisyon ka lagi, nasa taas ka na ikaw masusunod na. Kailangan ilalagay mo sarili mo na para magbukas sila sa iyo, na parang medyo magbaba-baba ka, huwag lagi ka nakabulyaw o parang ina-under mo sila. Hindi ganun, kasi medyo hindi mo makukuha ang kanilang loob, no? At ganun na, kapag aaralin mo yung kung ilan yung anak mo, aaralin mo yung kanilang mga pag-uugali, yung kanilang kilos, ganun. Kaya the more na marami ka anak, mas marami ka rin talagang aaralin, obligasyon. Syempre, alagaan mo sila pantay-pantay. Huwag makakita ng may favorite ka, yung favoritism. Kailangan makikita nila na lahat sila ay pantay-pantay, no? Kasi napakahirap po kapag isa dyan, may lalabas talagang hindi yung medyo sinasabi nila, hindi mo black sheep, ibig sabihin medyo pasaway, ganun. Pero syempre, kung mayroong ganun, ay doon tayo tututok. Kung may isa kang anak na lumabas sa ganun, ay doon po tayo tututok sa ganun, kasi
sinasabi po kasi ng ating Panginoon ay hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ito ay paalala sa atin. Kaya ang ating tututukan kung meron man tayong anak na pasaway, ay atin po yun ang ating tututukan, yun ang ating susubaybayan, ating ipapanalangin ng todo-todo na huwag siyang makalimot, na huwag siyang maging pasaway o yung ayaw niyang tumanggap ng payo. Ay yun yung ating talagang number one na papanalangin natin ng todo yung ganun. At iba natin anak na wala namang gano'n hindi nagbibigay ng problema, pasaway, ay atin ba rin po aalalayan sila para magpatuloy sila, magpatuloy, hindi sila tumigil na gumawa ng mabuti at pagsunod at makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. So yung sinasabi ko po sa inyo, unahin talaga natin yung ministry kasi mahirap kung tayo yung nag-uuna sa labas tapos may mapupulaan ng loob natin ng family, diba? Hindi maganda, kaya kailangan uunahin natin yung maayos para kung tayo lalabas, tayo mag-share, ay makikita niya na kahit yung share, okay na okay siya sa family niya, okay yung pagpapasunod niya sa kanyang family, walang masasabi. Basta tandaan po natin, bago tayo magturo sa iba, ay turuan muna natin yung ating sarili. Yun po na tandaan. Kaya ito po ay naging topic ko lang na i-share ko sa inyo dahil nga nagtatanong po ako kung anong gusto niyo maging topic natin, pag-usapan. At ito lang pong naisip ko, yung karoon tayong lagi ng connection sa ating family, hindi lang yung family natin, kundi makasama natin, kung mayroong nakitira sa yung kamag-anak, biyanan mo, at nakatulog, ay pantay-pantay po natin nun, ating abutin, paalalahanan, pag-pray, at kailangan po talagang yung sa kanila, maging komportable sila sa atin para sa ganun, maipahayag nila, hindi sila mailang, at tayo rin ay magmaayos ang ating pakikitungo sa kanila, hindi tayo yung masungit, na yung hindi tayo na yung parang na akala mo kung sino na yung kung magsweto, magtrato, hindi po, huwag po natin gawin sapagkat hindi po gusto yun ng ating Panginoon Diyos. Kailangan wag po tayong magtatangi kaya kung isa pa ay meron nakatira sa iyong mga kamag-anak, ay tanggapin mo sa iyong tahanan, kausapin mo sila na eto, pasensya na kayo, eto lang yung ating pagsasaluhan, eto lang ating maunawaan nyo, yung ganung bagay, pero tatanggapin mo kasi pumunta sa pumunta sa bahay mo, nakitira, ganun, baka wala matuluyan, nakituloy. So, tanggapin mo ganun na maluwag sapagkat alam mo mapalad yung ganun yung nagpapatuloy ng tahanan. Yung bukas ang tahanan mo para sa mga nangangailangan. Kung alam mo naman na parang hindi ka madedehado o hindi ka masasabi mo na ikaw ay matatalo, basta ipaliwanag mo lang sa kanila na andito tayo ay pagkasya natin kung anong meron, huwag sana kayong malungkot kung ito lang ang kaya ko ipakain sa inyo, ganun. At least masaya kayo, nabibigyan mo sila ng tulong, yung pag sa kanila, pagtanggap mo, number one. Kaya kung meron po kayong mga kamag-anak, lalo na sa mga galing province, syempre nakikituluyan para makapag-umpisa sa alin ng hanap buhay, makapagtrabaho, kasi sa probinsya ang hirap talaga ng buhay. So, luluwas siyang mga yan para maghanap ng trabaho. So, ikaw ang napili niya na tuluyan. Kaya tanggapin mo siya, tulungan mo rin siya, at kung halimbawa nag-umpisa na siya nakatrabaho, tutulungan ka rin niya yung paano mo siya tinrato, no? At yun ay maganda yun. Maganda yun sa Panginoon. Malulugod ang Panginoon kasi gumagawa ka mabuti. Ikaw yung nagiging daan para makatulong ka sa kapwa mo, sa kamag-anak mo. Kaya kapag yan ay sa'yo, pumunta, yung sabihin, bakit ikaw naisip na puntahan niya sa dami-dami? Maaari, okay to, puntahan ko, hindi akong tulong, makikituloy ako. So, makikituloy sa'yo yun yung paraan na matutulungan mo siya para makabangon sila sa buhay, makapaghanap
ng trabaho dito, tapos ay tutuloy. Tapos yun, usapan nyo lang kung ano yung kaya mo ano sa kanya itulong sa pagpunta niya sa iyo. At ganun din kapag alimbawa ikaw ay pumunta rin ang biyanan mo, nakituloy sa iyo ang biyanan mo. Maaaring kasi may mga biyanan wala rin matutuluyan, walang bahay o makikipisan sa iyo, ay tanggapin po natin ang ating mga biyanan, no? Huwag po tayong masungit dyan sapagkat yung mga biyanan natin ay magulang na rin natin, kasi magulang yan asawa natin. So tanggapin natin, magulang din natin yan, atin po silang mahalin, kalingain. Huwag maging masungit, huwag pakitaan ng di maganda. Naku, tatanda rin po tayo, tatanda rin kayo. So huwag po kayong salbahe sa manugang, sa biyanan nyo, no? Sapagkat magulang nyo na rin yan. Huwag kayong magiging salbahe sa biyanan nyo, kasi kung anong ginawa nyo, mangyayari din sa inyo yun. Kaya alam nyo ba, ang pagmamahal sa biyanan ay talagang pinagpapala ni Lord. Kaya ang sumusunod sa utos sa ating Panginoon ay pasasaganahin niya, pasasanagayin at payayamanin niya. Kapag may bukas ang iyong tahanan sa mga ganun, ay nalulugod sa iyo si Lord, payayamanin ka, pasasaganahin ka. Kaya ito ay ministry natin sa family natin, na yung ating whole family, ating anak, asawa, at kung sino man, mga relative at biyanan, whole family yan, mamahalin natin yan, mga bilas, bayaw, hipag, tatanggapin natin yan. Atin silang aabutin at atin nilang dadalhin sa Panginoon. Ipapanalangin sila, kasi kapag ikaw ay nanalangin, kumikilos, napaka makapangyarihan, makikita mo lang may pagbabago, may magandang mangyayari, may magandang resulta. So, ito po ang aking share sa inyo. Magkaroon tayo, mag-ministry natin yung ating family, no? Kung paano patuloy magkaroon ng komunikasyon, pag-aalaga, ingatan natin sila, at magkaroon tayo lagi ng oras, quality time po. So, salamat sa mga nakadaan po rito, at nabigyan niyo po ng ilang minutong time na pakinig dito sa akin, at ito si Ate Meli niyo uli. Ngayon, pwede po kayo magtanong na hanggat kaya kong tanong. Basta para po sa inyo, ang aking share ay para sa kabutihan, sapagkat yun ang sabi ni Lord, no? Ay gumawa lagi ng mabuti, magmahalan kayo bilang magkakapatid. So, kapatid ko na kayo at kaibigan, no? So, kaya eto sa Ate Meli muli, lagi sa inyo nagpapaalala na huwag makakalimot manalangin, magbasa ng Bible, at mahalin ang kapwa, no? Ito yung paraan na isip ko na makatulong, no? Kung paano magbigay tayo ng paalala sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating pananampalataya, makapag-encourage tayo, no? Gusto ko lang sa inyo na makapagdala ng mga ganitong payo, no? Sapagkat ang isang Panginoon tayo ay magpayuhan, mag-share ng mabubuting bagay sa buhay. Magandang gabi muli. Hello, Hubita Lipana. Hello, Desro. Hello, Imja. Salamat sa pag-join, pag-tap nyo. Salamat, at nakita nyo ako kahit di ko kayo nakikita. Salamat. Pasensya na kayo sa itsura ni Ate Meli nyo, ha. I'm a cancer survivor, no? At isa pong I'm proud na ako'y anak ni Lord, no? Proud tayo lahat na tayo anak ni Lord, na nakipagkaisa sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanya. Proud tayo anak ni Lord. Amen. Hello, Betty Mangundato. Hello.